mga kababayan ko. Ito first time in history sa Pilipinas na pinagdasal po ang ating Pangulo. Opo, habang ito po ay nakasakay sa helicopter. Ito panoorin po muna natin to. Ayan po. Yan po ay mga estudyante na binisita somewhere in Philippines. Binisita po ng ating Pangulong Marcos. Ngunit sa kasamaang palad, hindi po ito pinagdasal na sana safe na makauwi, makabalik sa Malacanang yung ating presidente. Batkos pinagdasal na sumabog, malaglag na yung helicopter. Biruin mo, pagpatuloy muna natin para, kasi Bisaya to Dali sila kaya pinarinig, magkili sila. Yawa mo mo taon sana! Ang sabi ng mga estudyante, PI, PI. Sumabog na sana yung helicopter. Biruin mo, pati estudyante, ramdam nila, alam nila na hindi maayos yung pamamalakad sa ating bansa. Kaya nga first time in history sa ating Pilipinas na yung presidente ipagdasal ng mga estudyante. Pero sa hindi magandang pamamaraan. Hindi naman nating masabing walang pinag-aralan yung mga bata. Dahil po yan, nakikita po nila na walang ayos, hindi maganda yung pamamalakad ng ating presidente. Makumpara naman po natin yan. Noong nakarang presidente na si Tatay Digong, bakit lubos na minamahal niya, yakap, halos umiyak na yung mga estudyante, mga OFW sa tuwing nakikita nila si Tatay Digong na kung kahit saan mga pumunta abroad or in local or in the Philippines. Pero bakit itong presidente natin ngayon, pati mga estudyante, pinangmumuhian siya? I think kayo rin siguro. Pinagdasal nyo rin siguro. Patuloy pa natin. Ayan. Yung pag-ikot ng helipad ng chopper, sabi ng estudyante, ayan, sasabog, sasabog, sasabog. Bakit ganyan lang po bakit ganun po ang pangugali ng ating mga estudyante? Hindi naman po natin sila siguro masisisi. Baka po yung inaasam-asam nila na magandang paaralan, may electric fan man lang or air condition, wala, napakainit siguro. At marami din silang naririnig about po sa nakawan diyan sa national government. Naririnig din po nila, nakikita din po nila sa SOCMED na yung paghahabol ng mga taong nagsasabi ng katotohanan, yun pa yun pinakukulong. So sinong matutuwang mga Filipino, estudyante, mga magulang, lolo't lula kung yan po ang pamamaraan ng ating gobyerno? Tapos makikita pa natin, ramdam pa natin na talagang hinahabol po nila ang ating Vice Presidente na walang iba si Ma'am Sara Duterte. Mas inuna pa po nila yung impeachment kaysa mahuli yung mga malalaking isda dyan sa nasyonal na kung saan sangkot obviously sa flood control scandal scam. Na sila lang yung mayaman nakakabili ng ari-arian in Philippines
in abroad, sa Los Angeles, na kahit saan pa man, mga luxury na mga pub, mga bahay, mga luxury cars. Ha? Yung wealth nila, grabe. Liglig, umaapaw po. Samantalang yung taong bayan nagtitiis sa baha, leptospirosis, na baha na walang katapusan, Mindanao, Luzon, Visayas, kahit saan. Na pinagmalaki po ng ating Pangulo nung unang sunan niya, State of the Nation Address, na almost 5,000 project ng DPWH na almost done na. Saan na yung almost done natin dyan? Kita mo, mismo pa yung kalikasan ang sumagot sa ating Pangulo na sinungaling ka. Ito na ibibigay ko sa iyo kung sinasabi mong natatapos ng mga proyekto ng DPWH. No? Tinulungan pa nga tayo ng kalikasan. Pinakita niya yung baha. So ibig sabihin, walang project ng DPWH na nagawa, mostly ghost project. Ang tanong, nasaan yung pondong bilyones-trilyones? Andun lang sa mga team Malita Bangag. Oh, sinong taong matutuwa sa kanila? Kaya po, lagi po silang pinagdarasal. Hindi po pinagdarasal na sana safe sila. Batkos pinagdasal, kailan na po madido, kailan sasabog. Oh, kita nyo, yung mga estudyante. Patuloy pa natin. Lupan ng mga yawa. Oh, see? Anong sabi ng estudyante? Lumipad na yung mga demonyo. Ganun po. Ganun po ang galit ng taong bayan na hindi po nila ramdam, hindi po nila nararamdaman dahil ang iniisip po nila, mapupuno ang kanilang bulsa, mapupuno ang kanilang bangko. Ha? Yeah, ito. Ang hinahabol nila sa ating BP Presidente, 120 million pesos. Ang ginagastos sa paglitis dyan sa impeachment trial sa Senado, almost 700 million pesos. Kita nyo? Ang inahabol nila nasa 120 million pesos. Ang ginastos ng Senado ng gobyerno nasa 700 million pesos. Para dyan sa impeachment na yan, naabot ng 6 na buwan o 8 buwan. O, kita nyo, mga koys? Na dapat sana ang hahabulin yung trilyones, bilyones na nawala dyan sa flood control scandal. Ganon po kasaklap. Ganon po kasaklap. Tapos ngayon, lakas suna ng ating Pangulo, umabot na naman siya sa launching ng rocket. Anong rocket kaya yan? Baka may ibang rocket sila na naman this coming 2028. Hindi ba nga nila tapos na solusyonan yung pagbabaha, yung flood control ng mga ghost project na ginawa? Gagawa naman po na sila ng ibang mga rocket. Ganon po sila kasaklap. Ganon po sila kasaklap. Kasi malapit na namang eleksyon. Kailangan na naman nila ng pundo para linlangin yung taong bayan sa ayuda. Tayo namang mga taong bayan, nagpadin lang naman tayo sa ayuda na yan. Isipin nyo, hindi sariling bulsa o pira nila yang pinang-aayuda. Pira din ng taong bayan yan galing sa ating mga taxes na ibinabalik lang sa atin. Tapos huwag ka pag sila nagbigay ng ayuda, nakapangalan pa sa kanila. Wow! Palakpakan! Patuloy natin. Ano yan? Pinsin mo na Sabi ng kabataan,
Sumabog. Kita nyo? Hindi natin masasabing bastos yung mga kabataan ha. Galit na galit lang talaga sila sa gobyernong ito. Bakit? Hindi lang naman estudyante yung naapektuhan eh. Tayong lahat ng mga Filipino. 19 trillion na po ang utang natin ngayon. Magkano ang dinagdag? Mula nung pag-upo ng ating magaling na Presidenteng Marcos. Hindi po natin pagkait na talagang malaki din po yung sa nakaraang administrasyon kay Tate Digong. Bakit? Dahil sa Build Project na ramdam ng taong bayan at may COVID-19 na almost 6 months or 1 year o 2 years tayong walang trabaho. Kaya yung ayuda ay talagang sa tao. Mamamatay naman po ang tao pag walang trabaho, di ba? Yun dapat, yun ang katamtaman, yun ang tamang paggastos ng pera. Pero ngayon, wala na sa ayos. Sino namang hindi talaga magagalit yan? Yan po. Pinagdasal po ang ating Pangulong Marcos, but sa ibang pamaraan. Hindi po siya pinagdasal na sana humaba yung buhay, safe yung kanyang pagbiyahe sa helicopter, makarating ng maayos, but cause pinagdasal na sumabog, di na makarating sa paruruunan. Yan pong natawag nating hindi bastos na mga kabataan. Yan po pinagdasal ng mga kabataan. Bakit? Nakikita po nila yung korupsyon. Kitang-kita naman po. Obvious po talaga. Pakikomento po ng iyong mga opinion o reaksyon sa comment section ng ating video. At kung bago naman po kayo sa ating YouTube channel at ang ating Facebook page na DodoyTY 2.0YT at ang ating YouTube na DodoyT. Ayan. Please for like and share and subscribe. So for now, I'm gone. God bless you. Peace. Bye-bye. Ingat po kayo lahat. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like